Grabe na yung gulo ngayon sa atin sa Pilipinas. Wala nang katahimikan. Nakakalungkot yung nangyayari sa atin ngayon. Dahil sa kasakiman, sa kapangyarihan, sa kasakiman, sa pwesto, sa politika. Kaya nangyayari yung mga ganyan. Hindi ako naniniwala yung nangyari ngayon kay Tatay Duterte is dahil dun sa justice for those victims during his term against drugs on war. War on drugs. Nung kapanahon ni Tatay Digong, hindi ako naniniwala dahil sa ganun yun. Ang nangyayari ngayon, para yan sa personal interest na yan. Political personal interest. Masyado ng pinipersonal ni Pangulong Marcos yung mga nangyayari sa ngayon. Kasi gusto nilang sila yung manatiling Pangulo siguro sa ating bansa, kaya nilang iniipit ngayon si Tatay Digong. Yun yung nakikita ko sa ngayon sa mga nangyayari. Kasi parang simula nung si Pangulong Marcos ngayon yung naging presidente, parang wala namang pinagbago yung Pilipinas. Naging worse. Naging mahal yung mga bilihin, tapos bumalik yung mga krimen. Diyos ko po, nakikita ko ngayon, kaliwat kanan, mga lumalabas mga video sa Facebook, YouTube. Nako, lantaran na ngayon yung mga drug addict naman, mga drug pushers, mga drug users gumagamit ng nagsasabo, lantaran ngayon. Naka live session. Wala na naman silang takot ngayon. Kaya ang daming krimen na mga nangyayari sa Pilipinas ngayon, gawa ng influence by drugs. Hindi kasi gagawa yung tao na yon kung matino yung pag-iisip. Once kasi na yung tao influence na siya ng droga, wala na sa katinuan nun. Wala na sa katinuan mag-isip. Hindi na normal. Kaya nakakagawa ng mga pang-rape, pagnanakaw, pagpapatay, at yung dahilan dyan, dahil sa mga droga na yan. Pero, di ko ba alam, ang gobyerno natin ngayon, ang gulo. Nakikita ko yan sa gobyerno natin, parang iniisip nila yung personal lang talaga nila na interest. Binatikos nila si Tatay Digong na kung iisipin natin, yung mga ginawa ni Tatay Digong dati nung term niya, yung war against drugs, para naman talaga yun sa para sa akin okay yun. Kasi para yun sa mamamayang Pilipino, para yun sa mas nakakarami, para sa safety ng mga mamayang Pilipino. Tama lang yun na babawasan yung mga ganong klaseng tao, kasi yung mga ganong klaseng tao, delikado yun. Kulungin mo man yun, pag nakatakas yun, pag nakalabas ulit, uulitin ulit nila yung mga ganong gawain nila. Tsaka hindi na yun kumikilala. Tingnan nyo naman dati, kahit mga bata, mga matatanda, ginagahasa. Pero hindi ko maisip ngayon, talagang pinagtatanggol pa nila, kailangan daw mga pinagpapatay dati during Duterte term is kailangan mabigyan ng hustisya. Paano naman yung mga biktima nun? Sabihin natin sa isang drug pushers na ilan yung mga nabiktima nila, di ba? Hindi, ang dami. Mga drug lords na yan. Isang drug lord na yan, gaano kadami yung mga nabiktima nila dahil sa droga? Libo, milyon nagdodroga dahil sa isang tao na yon na drug lord. Nag-guess niyo po yun. Saka nung time ng si Tatay Digong, makaramdam ka ng alam niyo yung feeling na safe ka, komportable ka, kasi yung mga tao dati may takot. Yung maraming mga drogista dati na tumigil dahil sa tukhang na yon. Nagkaroon sila ng takot na itigil yung mga ganong gawain. Kasi may paglalagyan sila. Bawasan yung mga krimen. Kasi
para sa akin, importante talaga once sa isang leader, hindi lang kailangan puro talino, hindi lang kailangan puro kabaitan. Not all the time na kailangan mong daanin sa mabuting usapan. Kailangan kasi minsan kapag yung mga yung mga nasasakupan mo, matitigas yung ulo, kailangan paminsan-minsan, kailangan, ayan, gamitan ng kamay na bakal, ganun yun, para tumanda. Hindi yung ganun na nga, ganun yung mga nasakupan mo bibihin mo pa, lambing-lambingin mo pa, hindi ganun. Sa realidad ng buhay, kailangan ngayon may takot din yung mga tao kasi kung walang takot yung mga tao, mag-aano yan, masasanay. Kasi isipin nila, ay, hindi naman tayo nito kukulong, hindi naman tayo nito, wala naman tayo paglalagyan ito, hindi naman tayo nito tutukhangin. Okay lang to, okay lang, gagawin lang natin to. Pag kinulong tayo, makakalabasan din naman tayo. Eh, wala silang takot na gawin yung mga ganong bagay. Hindi ko maintindihan. Kasi kailangan talaga para sa akin, kailangan sa leader, yung matapang. Matapang, yung talagang kagaya ng Tatay Digong, may pagkakamay na bakal. Kasi lalo na sa atin, sa Pilipinas, yung mga tao, sa totoo lang, matitigas yung ulo. Matitigas yung ulo ng tao sa atin. Ay na lang. Gulo ng sitwasyon sa Pilipinas ngayon. Lalo na ngayon, nagaganyan, na dinala si Tatay Digong. Naiisip ko, kasi hindi na yan para sa akin, parang mahirapan na makabalik kasi nasa under custody na siya ng ICC. Mahirapan na yan makabalik sa Pilipinas sa totoo lang. Kasi hindi naman yan kagaya sa atin na nasa Pinas lang siya, nasa jurisdiction pa siya ng Pinas. Wala na siya sa jurisdiction ng Pilipinas. Nasa malayo siya, kaya yung ICC na yan, sobrang higpit. So, napakalabo. Napakalabo makabalik pa sa Tatay Digong, tsaka matanda na. Baka doon na yun madidbol. Huwag naman sana. Saka pag once na nangyari yun, naiisip ko talaga, lalong magiging magulo yung sitwasyon ng Pilipinas. Nako, nakakaba sa totoo lang. Nakakaba. Once na mangyari yun. Ngayon pa lang, halos kaliwat kanan yung mga nag-rally. Sobrang gulo na naman. Lalo na kapag tumagal pa yan. Kaya hindi umaasinso yung Pilipinas. Dahil sa pang sariling interes. Ikaw ba naman, kapag mga Pilipino, isurrender mo sa ibang bansa kasi nasabi mo na kapag kailangan mo tulungan sa Interpol para maisagawa yung due process of law. Para sa akin, pang sariling personal na interest yun kasi meron naman tayong Supreme Court. Gumagana pa naman yung batas natin sa Pinas. Bakit kailangan pang dalhin dun sa Buti sana kung si Tatay, para sa akin yung nakikita ko, pwede sana yun, gawin nila kung yung tipong pumapalag na ayaw sumuko ni Tatay Digong sa batas natin sa Pilipinas. Kaso, willing naman siyang sumuko sa atin eh. Willing siyang magpa-imbestiga, willing siyang humarap sa Supreme Court. Harapin yung kaso na meron sa kanya. Pero ba't kailangan padalhin dun sa isusuko dun sa ICC? Meron nga tayong Supreme Court. Meron tayong gumagana yung batas natin. Diba? Pwede naman siyang, kung sakaling mapatunayan talaga, may kasalanan siya, pwede naman siya ikulong sa atin sa Pilipinas. Diba? Ba't kailangan ilayo? Kasi nga, merong talaga to duda ko pang sariling interest talaga to political personal interest na dito, hindi ako naniwala na lang dahil dun sa ginawa ni Tatay Digong. Politika kasi sa atin, ang gulo. Hanggang ngayon, di pa rin nagbabago. Nakakadismaya.